Kabanata 48, Sino ang pinakadakila? Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 17 versikulo 22 hanggang 27, Mateo Kapitulo 18 versikulo 1 hanggang 20, Marcos Kapitulo 9 versikulo 30 hanggang 50, Lucas Kapitulo 9 versikulo 46 hanggang 48. Sa pagbabalik sa Capernaum, si Jesus ay hindi nag-ayos sa mga kilalang resort kung saan siya nagturo sa mga tao. Ngunit kasama ng kanyang mga disipulo ay tahimik na hinanap ang bahay na magiging kanyang pansamantalang tahanan. Sa natitirang bahagi ng kanyang pananatili sa Galilea, layunin niya na turuan ang mga disipulo kaysa magtrabaho para sa karamihan. Sa paglalakbay sa Galilea, muling sinubukan ni Kristo na ihanda ang isipan ng kanyang mga alagad para sa mga eksena sa harapan niya. Sinabi niya sa kanila na siya ay aakyat sa Jerusalem upang patayin at muling mabuhay. At idinagdag niya ang kakaiba at solemna na pahayag na siya ay ipagkakanulos sa mga kamay ng kanyang mga kaaway. Ang mga disipulo ay hindi man lamang naunawaan ang kanyang mga salita. Bagamat ang anino ng matinding kalungkutan ay bumagsak sa kanila, isang diwa ng tunggalian ang nakahanap ng lugar sa kanilang mga puso. Nagtalo sila sa kanilang sarili kung alin ang dapat ituring na pinakadakila sa kaharian. Ang pag-aaway na ito ay naisip nilang itago kay Jesus, at hindi sila, gaya ng nakagawian, ay nagsilapot sa kanyang tagiliran, kundi nagtagal sa likuran, kaya't siya ay nauuna sa kanila nang sila ay pumasok sa Capernaum. Binasa ni Jesus ang kanilang mga iniisip, at nais niyang payuhan at turuan sila. Ngunit para dito ay naghintay siya ng isang tahimik na oras, kung kailan ang kanilang mga puso ay dapat nabuksan upang tanggapin ang kanyang mga salita. Hindi nagtagal pagkarating nila sa bayan, ang maniningil ng kita sa templo ay lumapit kay Pedro na may tanong, "Hindi ba nagbabayad ng buwis ang inyong guro?" Ang parangal na ito ay hindi isang buwis sa sibil, ngunit isang relihiyosong kontribusyon, na kailangang bayaran ng bawat Hudyo taon-taon para sa suporta ng templo. Ang pagtanggi na magbayad ng tributo ay ituturing na pagtataksil sa templo, sa palagay ng mga rabay ay isang pinakamabigat na kasalanan. Ang saloobin ng tagapagligtas sa mga batas ng rabbinical, at ang kanyang malinaw na pagsaway sa mga tagapagtanggol ng tradisyon, ay nagbigay ng dahilan para sa paratang na siya ay naghahangad na ibagsak ang paglilingkod sa templo. Ngayon ang kanyang mga kaaway ay nakakita ng pagkakataon na suron siya. Sa kolektor ng tribute ay nakakita sila ng handa na kakampi. Nakita ni Pedro sa tanong ng maniningil ang isang insinuasyon na umaantig sa katapatan ni Kristo sa templo. Dahil masigasig para sa karangalan ng kanyang guro, dali-dali siyang sumagot, nang hindi sumangguni sa kanya, na si Jesus ay magbabayad ng tributo. Ngunit bahagyang naunawaan ni Pedro ang layunin ng kanyang nagtatanong. Mayroong ilang mga klase na gaganapin upang hindi mabayaran sa pagbabayad ng tribute. Sa panahon ni Moises, nang ang mga Levita ay ibinukod para sa paglilingkod sa santuaryo, hindi sila binigyan ng mana sa gitna ng bayan. Sinabi ng Panginoon, si Levi ay walang bahagi o mana sa kanyang mga kapatid, ang Panginoon ang kanyang mana. Deuteronomio Kapitulo 10 versikulo 9. Sa mga araw ni Kristo ang mga saserdote at mga Levita ay itinuring pa rin bilang partikular na nakatuon sa templo, at hindi inaatasang gumawa ng taunang abuloy para sa suporta nito. Ang mga propeta ay hindi kasama sa pagbabayad na ito. Sa pag-aatas ng parangal mula kay Jesus, isinasantabi ng mga rabay ang kanyang pag-aangkin bilang isang propeta o guro, at nakikitungo sa kanya gaya ng sinumang karaniwang tao. Ang pagtanggi sa kanyang bahagi na magbayad ng parangal ay kakatawanin bilang pagtataksil sa templo, samantalang, sa kabilang banda, ang pagbabayad nito ay ituturing na katwiran sa kanilang pagtanggi sa kanya bilang isang propeta. Kaunti lamang bago, kinilala ni Pedro si Jesus bilang anak ng Diyos, ngunit pinalampas na niya ngayon ang pagkakataong maipakita ang katangian ng kanyang guro. Sa pamamagitan ng kanyang sagot sa maniningil, na si Jesus ay magbabayad ng tributo, halos pinahintulutan niya ang maling paglilihi sa kanya na sinisikap bigyan ng salapi ng mga pari at mga pinuno. Nang pumasok si Pedro sa bahay, hindi binanggit ng tagapagligtas ang nangyari, ngunit nagtanong, "Ano sa palagay mo, Simon? Kanino ang mga hari sa lupa ay kumukuha ng kaugalian o buwis? Ng kanilang sariling mga anak, o ng mga estranghero?" Sumagot si Pedro, "Sa mga dayuhan." At sinabi ni Jesus, kung gayon ang mga bata ay malaya. Habang ang mga tao ng isang bansa ay binubuwisan para sa pagpapanatili ng kanilang hari,
ang mga sariling anak ng monarko ay exempted. Kaya't ang Israel, ang nag-aangking bayan ng Diyos, ay kinakailangang panatilihin ang kanyang paglilingkod, ngunit si Jesus, ang anak ng Diyos, ay walang ganoong obligasyon. Kung ang mga pari at levita ay hindi kasama dahil sa kanilang kaugnayan sa templo, gaano pa siya kung kanino ang templo ay bahay ng kanyang ama? Kung si Jesus ay nagbayad ng parangal ng walang protesta, siya ay halos kinikilala ang katarungan ng pag-aangkin, at sa gayon ay itinatanggi ang kanyang pagka-Diyos. Ngunit habang nakita niya na mabuti upang matugunan ang kahilingan, itinanggi niya ang pag-aangkin na pinagbabatayan nito. Sa pagbibigay para sa pagbabayad ng tributo ay nagbigay siya ng katibayan ng kanyang banal na katangian. Naihayag na siya ay kaysa ng Diyos, at sa makatuwid ay hindi nasa ilalim ng tributo bilang isang sakop lamang ng kaharian. Pumunta ka sa dagat, inutusan niya si Pedro, at maghulog ka ng kawit, at kunin mo ang isdang unang umahan, at pagka iyong ibinuka ang kanyang bibig, ay masusumpungan mo ang isang kapirasong salapi, kunin mo iyan, at ibigay mo sa kanila para sa akin at sa iyo. Kahit na dinamitan niya ang kanyang pagka-Diyos ng sangkatauhan, sa himalang ito ay inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian. Maliwanag na siya ang nagpahayag sa pamamagitan ni David, ang bawat hayop sa gubat ay akin, at ang mga baka sa 1,000 burol. Kilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok, at ang mabangis na hayop sa parang ay akin. Kung ako ay nagugutom, hindi ko sasabihin sa iyo, sapagkat ang sanglibutan ay akin, at ang kapuspyusan nito. Awit Kapitulo 50 versikulo 10 hanggang 12. Habang nilinaw ni Jesus na wala siyang obligasyon na magbayad ng tributo, hindi siya nakipagtalo sa mga Hudyo hinggil sa bagay na iyon, sapagkat sila ay mali ang kahulugan ng kanyang mga salita, at ibinalik sila laban sa kanya. Baka siya ay magkasakit sa pamamagitan ng pagpigil ng tributo, ginawa niya ang hindi niya makatarungang hilinging gawin. Ang aral na ito ay magiging malaking halaga sa kanyang mga disipulo. Malapit nang magaganap ang mga markadong pagbabago sa kanilang kaugnayan sa paglilingkod sa templo, at itinuro sa kanila ni Kristo na huwag ilagay ang kanilang mga sarili ng walang kabuluhan sa antagonismo sa itinatag na kaayusan. Hanggat maaari, dapat nilang iwasan ang pagbibigay ng pagkakataon para sa maling pagpapakahulugan sa kanilang pananampalataya. Bagamat hindi dapat isakripisyo ng mga Kristiyano ang isang simulain ng katotohanan, dapat nilang iwasan ang kontrobersya kung posible na gawin iyon. Nang si Kristo at ang mga disipulo ay nag-iisa sa bahay, habang si Pedro ay umalis sa dagat, tinawag ni Jesus ang iba sa kanya, at tinanong, ano ang pinagtatalunan ninyo sa inyong sarili sa daan? Ang presensya ni Jesus, at ang kanyang tanong, ay naglagay ng bagay sa isang ganap na naiibang liwanag mula sa kung saan ito ay nagpakita sa kanila habang sila ay nakikipagtalo sa daan. Ang kahihiyan at pagkondena sa sarili ay nagpatahimik sa kanila. Sinabi sa kanila ni Jesus na siya ay mamamatay para sa kanila, at ang kanilang makasariling ambisyon ay masakit na kaibahan sa kanyang di makasariling pag-ibig. Nang sabihin sa kanila ni Jesus na siya ay papatayin at muling mabubuhay, sinikap niyang akayin sila sa pakikipag-usap tungkol sa malaking pagsubok sa kanilang pananampalataya. Kung handa silang tanggapin ang nais niyang ipaalam sa kanila, nailigtas sana sila sa mapait na dalamhati at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga salita ay nagdudulot sana ng kaliwan sa oras ng pangungulila at pagkabigo. Ngunit bagaman malinaw na sinabi niya ang naghihintay sa kanya, ang kanyang pagbanggit sa katotohanan na malapit na siyang pumunta sa Jerusalem ay muling nagpasiklab sa kanilang pag-asa na ang kaharian ay malapit ng itatag. Ito ay humantong sa pagtatanong kung sino ang dapat pumupuno sa mga pinakamataas na opisina. Sa pagbabalik ni Pedro mula sa dagat, sinabi sa kanya ng mga disipulo ang tanong ng tagapagligtas, at sa wakas ay naglakas loob ang isa na tanungin si Jesus, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinipon ng tagapagligtas ang kanyang mga disipulo sa paligid niya, at sinabi sa kanila, kung ang sinuman ay nagnanais na mauna, siya rin ang magiging huli sa lahat, at lingkod ng lahat. Sa mga salitang ito ay may kataimtayman at kahangahangang hindi maunawaan ng mga alagad. Ang naunawaan ni Kristo ay hindi nila nakikita. Hindi nila naunawaan ang kalikasan ng kaharian ni Kristo, at ang kamangmangan na ito ang maliwanag na dahilan ng kanilang pagtatalo. Ngunit mas malalim ang tunay na dahilan. Sa pagpapaliwanag ng kalikasan ng kaharian, maaaring pansamantalang napawi ni Kristo ang kanilang alitan, ngunit hindi nito maaapektuhan ang pinagbabatayan.
Kahit na pagkatapos nilang matanggap ang ganap na kaalaman, anumang tanong ng presidents ay maaaring nabago ang gulo. Kaya't ang sakuna ay dinala sa simbahan pagkatapos ng paglisan ni Kristo. Ang alitan para sa pinakamataas na lugar ay ang pagkilos ng parehong espiritu na siyang pasimula ng malaking pagtatalo sa mga sanlibutan sa itaas, at na nagdala kay Kristo mula sa langit upang mamatay. May bumangon sa harap niya ng isang pangitain ni Lucifer, ang anak ng umaga, sa kaluwalhatian na nakahihigit sa lahat ng mga anghel na nakapalibot sa trono, at nagkakaisa sa pinakamalapit na kaugnayan sa anak ng Diyos. Sinabi ni Lucifer, "Ako ay magiging katulad ng kataas-taasan," Isaias Kapitulo 14 versikulo 12, 14, at ang pagnanais para sa pagtataas ng sarili ay nagdulot ng alitan sa mga korte ng langit, at nagpalail sa isang karamihan ng mga hukbo ng Diyos. Kung talagang ninais ni Lucifer na maging katulad ng kataas-taasan, hinding-hindi niya tatalikuran ang kanyang itinakdang lugar sa langit, sapagkat ang espiritu ng kataas-taasan ay nahahayag sa di makasariling ministeryo. Hinanggad ni Lucifer ang kapangyarihan ng Diyos, ngunit hindi ang kanyang katangian. Hinanap niya para sa kanyang sarili ang pinakamataas na lugar, at ang bawat nilalang na pinakikilos ng kanyang espiritu ay gagawin din iyon. Kaya hindi maiiwasan ang alienation, hindi pagkakasundo, at alitan. Ang dominion ay nagiging premyo ng pinakamalakas. Ang kaharian ni Satanas ay isang kaharian ng puwersa, bawat individual ay itinuturing ang bawat isa bilang isang balakid sa paraan ng kanyang sariling pagsulong, o isang stepping stone kung saan siya mismo ay maaaring umakyat sa isang mas mataas na lugar. Bagamat itinuring ni Lucifer na isang bagay na dapat unawain na maging kapantay ng Diyos, si Kristo, ang dakilang isa, ay ginawa ang kanyang sarili na walang reputasyon, at kinuha ang anyo ng isang alipin, at ginawang kawangis ng mga tao, at nasumpungan sa anyong tao, nagpakumbaba siya, at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Filipos Kapitulo 2 versikulo 7, 8. Ngayon ang krus ay nasa harapan niya, at ang kanyang sariling mga disipulo ay punong-puno ng paghahangad sa sarili, ang mismong alituntunin ng kaharian ni Satanas, na hindi sila maaaring makiramay sa kanilang Panginoon, o kahit na maunawaan siya habang binabanggit niya ang kanyang kahihiyan para sa kanila. Magiliw, ngunit may time na diin, sinubukan ni Jesus na ituwid ang kasamaan. Ipinakita niya kung ano ang prinsipyong may kapangyarihan sa kaharian ng langit, at kung ano ang tunay na kadakilaan, ayon sa tansya ng pamantayan ng mga hukuman sa itaas. Ang mga pinakilos ng pagmamataas at pagmamahal sa pagtatangi ay iniisip ang kanilang sarili, at ang mga gantimpala na kanilang matamo, sa halip na kung paano nila ibabalik sa Diyos ang mga kaloob na kanilang natanggap. Wala silang lugar sa kaharian ng langit, dahil sila ay nakilala sa hanay ni Satanas. Bago ang karangalan ay ang pagpapakumbaba. Upang puna ng mataas na lugar sa harap ng mga tao, pinipili ng langit ang manggagawa na, tulad ni Juan Bautista, ay kumukuha ng mababang lugar sa harap ng Diyos. Ang pinakabata na disipulo ay ang pinakamahusay sa paggawa para sa Diyos. Ang makalangit na katalinuhan ay maaaring makipagtulungan sa kanya na naghahangad, hindi para itaas ang sarili, kundi iligtas ang mga kaluluwa. Siya na lubos na nakadarama ng kanyang pangangailangan ng banal na tulong ay magsusumamo para dito, at ang banal na espiritu ay magbibigay sa kanya ng mga sulyap kay Jesus na magpapalakas at magpapasigla sa kaluluwa. Mula sa pakikipag-isa kay Kristo ay lalabas siya upang gumawa para sa mga namamatay sa kanilang mga kasalanan. Siya ay pinahiran para sa kanyang misyon, at nagtagumpay siya kung saan mabibigo ang marami sa mga matatalino at matalino. Ngunit kapag itinataas ng mga tao ang kanilang sarili, na nadarama na sila ay isang pangangailangan para sa tagumpay ng dakilang plano ng Diyos, pinahihintulutan sila ng Panginoon na isantabi. Ito ay ginawang maliwanag na ang Panginoon ay hindi umaasa sa kanila. Ang gawain ay hindi humihinto dahil sa kanilang pag-alis mula dito, ngunit nagpapatuloy ng may higit na kapangyarihan. Ito ay hindi sapat para sa mga alagad ni Jesus na turuan tungkol sa kalikasan ng kanyang kaharian. Ang kailangan nila ay pagbabago ng puso na magdadala sa kanila sa pagkakaisa sa mga prinsipyo nito. Tinatawag niya ang isang maliit na bata sa kanya, inilagay siya ni Jesus sa gitna nila, pagkatapos ay magiliw na niyakap ang maliit sa kanyang mga bisig, sinabi niya, "Maliban kayo magbalik loob, at maging gaya ng maliliit na bata, ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit."
Ang pagiging simple, ang pagkalimot sa sarili, at ang mapagkakatiwalaang pagmamahal ng isang maliit na bata ay ang mga katangiang pinahahalagahan ng langit. Ito ang mga katangian ng tunay na kadakilaan. Muli ay ipinaliwanag ni Jesus sa mga alagad na ang kanyang kaharian ay hindi na ilalarawan sa makalupang dignidad at pagpapakita. Sa paanan ni Jesus ang lahat ng pagkakaibang ito ay nakalimutan. Ang mayayaman at ang mahirap, ang may aral at ang mangmang, ay nagkikita-kita, na walang iniisip na kasta o makamundong kadakilaan. Ang lahat ay nagkikita bilang mga kaluluwang binili ng dugo, magkatulad na umaasa sa isa na tumubos sa kanila sa Diyos. Ang taos-puso, nagsisising kaluluwa ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Inilalagay niya ang kanyang sariling panatak sa mga tao, hindi sa kanilang ranggo, hindi sa kanilang kayamanan, hindi sa kanilang intelektual na kadakilaan, kundi sa kanilang pagkakaisa kay Kristo. Ang Panginoon ng kaluwalhatian ay nasisiyahan sa mga maamo at mapagpakumbabang puso. Iyong ibinigay din sa akin, sabi ni David, ang kalasag ng iyong kaligtasan, at ang iyong kahinahunan, bilang isang elemento sa pagkatao ng tao, ay ginawa akong dakila. Awit Kapitulo 18 versikulo 35. Ang sinumang tumanggap ng isa sa gayong mga bata sa aking pangalan, sabi ni Jesus, ay tumatanggap sa akin, at ang sinumang tumanggap sa akin, ay hindi ako ang tinatanggap, kundi siyang nagsugo sa akin. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, at ang lupa ay aking tantungan, ngunit sa taong ito ay titingin ako, sa makatuwid bagay sa kanya na dukha at may nagsisising espiritu, at nanginginig sa aking salita. Isayas Kapitulo 66 versikulo 1, 2. Ang mga salita ng tagapagligtas ay gumising sa mga alagad ng isang pakiramdam ng kawalan ng tiwala sa sarili. Walang sino man ang espesyal na itinuro sa tugon, ngunit si John ay humantong sa pagtatanong kung sa isang kaso ang kanyang aksyon ay tama. Sa espiritu ng isang bata ay inilatag niya ang bagay sa harap ni Jesus. Guro, ang sabi niya, nakakita kami ng isang nagpapalabas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at hindi siya sumusunod sa amin, at pinagbawalan namin siya, sapagkat hindi niya tayo sinusunod. Inakala nina Santiago at Juan na sa pagsuri sa taong ito ay nasa pagtingin nila ang karangalan ng kanilang Panginoon, nagsimula silang makita na sila ay naninibugho para sa kanilang sarili. Inamin nila ang kanilang pagkakamali, at tinanggap ang pagsaway ni Jesus, huwag mo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong gagawa ng himala sa aking pangalan, na makapagsalita ng masama tungkol sa akin. Walang sinumang nagpakita ng kanilang sarili sa anumang paraan na palakaibigan kay Kristo ay hindi dapat itakwil. Marami ang lubhang naantig sa ugali at gawain ni Kristo, at ang mga puso ay nagbubukas sa kanya sa pananampalataya, at ang mga disipulo, na hindi nakabasa ng mga motibo, ay dapat na mag-ingat na huwag panghinaan ng loob ang mga kaluluwang ito. Nang si Jesus ay hindi na personal na kasama nila, at ang gawain ay naiwan sa kanilang mga kamay, hindi sila dapat magpakasawa ng makitid, bukod tanging espiritu, ngunit magpakita ng parehong malawak na pakikiramay na nakita nila sa kanilang guro. Ang katotohanan na ang isang tao sa lahat ng bagay ay hindi umaayon sa ating mga personal na ideya o opinyon ay hindi magiging katwiran sa atin sa pagbabawal sa kanya na gumawa para sa Diyos. Si Kristo ang dakilang guro, hindi tayo dapat humatol o mag-utos, ngunit sa pagpapakumbaba ang bawat isa ay maupo sa paanan ni Jesus, at matuto sa kanya. Bawat kaluluwa na ginawang kusa ng Diyos ay isang daluyan kung saan ihahayag ni Kristo ang kanyang mapagpatawad na pag-ibig. Gaano tayo dapat na maging maingat upang hindi natin masiraan ng loob ang isa sa mga tagapagdala ng liwanag ng Diyos, at sa gayo'y mahadlangan ang mga sinag na sana ay sumikat siya sa mundo. Ang kalupitan o panlalamig na ipinakita ng isang disipulo sa isa na dinadala ni Kristo, tulad ng ginawa ni Juan sa pagbabawal sa isang tao na gumawa ng mga himala sa pangalan ni Kristo, ay maaaring magresulta sa pagbelang ng mga paa sa landas ng kaaway, at maging sanhi ng pagkawalan ng isang kaluluwa. Sa halip na gawin ito ng isa, ang sabi ni Jesus, mabuti pa sa kanya na ang isang giling ng bato ay bitinan sa kanyang leeg, at siya ay ihagi sa dagat. At idinagdag pa niya, kung ang iyong kamay ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado, kaysa sa may dalawang kamay kang mapunta sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. At kung ang paa mo ang makapagpapatisod sa iyo, putulin mo, mabuti pa sa iyo na pumasok ka sa buhay na paylay,
kaysa sa may dalawang paa kang itapon sa impyerno. Marcos Kapitulo 9 versikulo 43 hanggang 45, or v. Bakit ang maalab na wikang ito, na walang sino man ang maaaring maging mas malakas? Dahil, ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Magpapakita ba ang kanyang mga disipulo ng hindi gaanong paggalang sa mga kaluluwa ng kanilang kapwa-tao kaysa sa ipinakita ng kamahalan ng langit? Ang bawat kaluluwa ay nagkakahalaga ng walang katapusang halaga, at gaano kakilakilabot ang kasalanan ng pagtalikod sa isang kaluluwa mula kay Kristo, upang para sa kanya ang pag-ibig at kahihiyan at paghihirap ng tagapagligtas ay naging walang kabuluhan. Sa aba ng sanlibutan dahil sa mga pagkakataon ng pagkatisod. Sapagkat kinakailangang dumating ang mga pagkakataon. Mateo Kapitulo 18 versikulo 7, or v. Ang sanlibutan, na kinasihan ni Satanas, ay tiyak na sasalungat sa mga tagasunod ni Kristo, at magsisikap na sirain ang kanilang pananampalataya, ngunit sa aba niya na tumanggap sa pangalan ni Kristo, at gayon pa man ay nasumpungang gumagawa ng gawaing ito. Ang ating Panginoon ay pinahiya ng mga nag-aangkin na naglilingkod sa Kanya, ngunit nililigawan ang kanyang pagkatao, at maraming tao ang nalinlang, at dinadala sa maling landas. Anumang ugali o gawain na haantong sa kasalanan, at magdulot ng kahihiyan kay Kristo, ay mas mabuting alisin, anuman ang sakripisyo. Ang lumalapastangan sa Diyos ay hindi mapapakinabangan ng kaluluwa. Ang pagpapala ng langit ay hindi makakasama sa sinumang tao sa paglabag sa mga walang hanggang alituntunin ng tama. At ang isang kasalanang itinatangi ay sapat na upang gumawa ng pagkasira ng pagkatao, at upang iligaw ang iba. Kung ang paa o ang kamay ay mapuputol, o maging ang mata ay mabubunot, upang iligtas ang katawan mula sa kamatayan, gaano pa nga tayo dapat maging masigasig na alisin ang kasalanan, na nagdudulot ng kamatayan sa kaluluwa. Sa ritual na serbisyo, asin ang idinagdag sa bawat sakripisyo. Ito, tulad ng pag-aalay ng insenso, ay nagpahiwatig na tanging ang katwiran ni Kristo ang makapagbibigay ng katanggap-tanggap sa paglilingkod sa Diyos. Sa pagtukoy sa gawaing ito, sinabi ni Jesus, ang bawat hain ay maaasinan ng asin. Magkaroon ng asin sa inyong sarili, at magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Lahat ng maghaharap ng kanilang sarili bilang, isang haing buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos, Roma Kapitulo 12 versikulo 1, ay dapat tumanggap ng nakapagliligtas na asin, ang katwiran ng ating tagapagligtas. Pagkatapos sila ay naging asin ng lupa, na pumipigil sa kasamaan sa gitna ng mga tao, habang ang asin ay nag-iingat mula sa katiwalian. Mateo Kapitulo 5 versikulo 13. Ngunit kung ang asin ay nawala ng lasa, kung mayroon lamang pagpapahayag ng kabanalan, kung wala ang pag-ibig ni Kristo, walang kapangyarihan para sa kabutihan. Ang buhay ay hindi makapagbibigay ng nakapagliligtas na impluwensya sa mundo. Ang iyong lakas at kahusayan sa pagpapaunlad ng aking kaharian, sabi ni Jesus, ay nakasalalay sa iyong pagtanggap sa aking espiritu. Dapat kayong maging kabahagi ng aking biyaya, upang maging sarap ng buhay tungo sa buhay. Pagkatapos ay hindi magkakaroon ng tunggalian, walang pag-asa sa sarili, walang pagnanais para sa pinakamataas na lugar. Magkakaroon ka ng pag-ibig na hindi naghahanap ng kanyang sarili, kundi ng kayamanan ng iba. Hayaang ito nang nagsisising makasalanan ang kanyang mga mata sa Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, Juan Kapitulo 1 versikulo 29, at sa pagmamasid, siya ay nagbabago. Ang kanyang takot ay napalitan ng saya, ang kanyang mga pag-aalinlangan ay naging pag-asa. Ang pasasalamat ay sumibol. Nawasak ang pusong bato. Ang agos ng pag-ibig ay tumatagos sa kaluluwa. Si Kristo ay nasa kanya na isang balon ng tubig na bumubukal tungo sa buhay na walang hanggan. Kapag nakita natin si Jesus, isang tao ng kapigatian at bihasa sa kalungkutan, na nagsisikap na iligtas ang nawawala, hinamak, kinukutya, tinutuya, itinaboy mula sa lungsod hanggang sa matupad ang kanyang misyon, kapag nakita natin siya sa Getsemani, na pinagpapawisan ng malalaking patak ng dugo, at nasa krus na namamatay sa matinding paghihirap, kapag nakita natin ito, ang sarili ay hindi nahihiyo na kilalanin. Sa pagtingin kay Jesus, mapapahiya tayo sa ating panlalamig, sa ating pagkahilo, sa ating paghahanap sa sarili. Magiging handa tayong maging anuman o wala, upang tayo ay makapaglingkod sa puso para sa guro.
Magagalak tayong pasanin ang krus pagkatapos ni Jesus, tiisin ang pagsubok, kahihiyan, o pag-uusig para sa kanyang mahal na kapakanan. Kung gayon, tayong malalakas ay nararapat na magdala ng mga kahinaan ng mahihina, at huwag bigyang kasiyahan ang ating sarili. Roma Kapitulo 15 Versikulo 1. Walang kaluluwang sumasampalataya kay Kristo, bagamat mahina ang kanyang pananampalataya, at ang kanyang mga hakbang ay umaalinlangan na gaya ng sa isang maliit na bata, ang hindi dapat bigyang halaga. Sa lahat ng nagbigay sa atin ng kalamangan sa iba, maging ito man ay edukasyon at pagpino, maharlika ng pagkatao, pagsasanay sa Kristiyano, karanasan sa relihiyon, may utang tayo sa mga hindi gaanong pinapaboran, at hanggat nasa ating kapangyarihan, tayo ay dapat maglingkod sa kanila. Kung tayo ay malakas, tayo ay dapat manatili sa kamay ng mahihina. Mga anghel ng kaluwalhatian, na laging nakakakita sa mukha ng Ama sa langit, nagagalak sa paglilingkod sa kanyang maliliit na bata. Ang nanginginig na mga kaluluwa, na mayroong maraming hindi kanais-nais na mga katangian ng pagkatao, ang kanilang espesyal na singil. Ang mga anghel ay laging naruroon kung saan sila pinakakailangan, kasama ang mga may pinakamahirap na pakikipaglaban sa sarili upang labanan, at ang kapaligiran ay ang pinakanakapanghina ng loob. At sa ministeryong ito ay makikipagtulungan ang mga tunay na tagasunod ni Kristo. Kung ang isa sa maliliit na ito ay madaig, at gumawa ng mali laban sa iyo, kung gayon ito ay iyong gawain na hanapin ang kanyang pagpapanumbalik. Huwag hintayin na gumawa siya ng unang pagsisikap para sa pagkakasundo. Paano mo iniisip? Sabi ni Jesus, kung ang isang tao ay may 100 tupa, at ang isa sa kanila ay naligaw, hindi ba niya iiwan ang 99, at pupunta sa mga bundok, at hahanapin ang naligaw? At kung sakaling masumpungan niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na higit na nagagalak siya sa tupang yaon, kaysa sa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit, na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Sa diwa ng kaamuan, isinasaalang-alang mo ang iyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Mga taga-Galasya Kapitulo 6 Versikulo 1, pumunta sa nagkamali, at sabihin sa kanya ang kanyang kasalanan sa pagitan mo at sa kanya lamang. Huwag mo siyang ilagay sa kahihiyan sa pamamagitan ng paglalantad ng kanyang kasalanan sa iba, ni magdala ng kahihiyan kay Kristo sa pamamagitan ng paglalahad sa publiko ng kasalanan o kamalian ng isa na nagtataglay ng kanyang pangalan. Kadalasan ang katotohanan ay kailangang malinaw na sabihin sa nagkakamali, dapat siyang akayin upang makita ang kanyang kamalian, upang siya ay makapagbago. Ngunit hindi ka dapat humatol o humatol. Huwag subukang bigyang katwiran ang sarili. Hayaan ang lahat ng iyong pagsisikap ay para sa kanyang pagbawi. Sa paggagamot sa mga sugat ng kaluluwa, kailangan ng pinakamaselang paghipo, ang pinakamainam na pakiramdam. Tanging ang pag-ibig na dumadaloy mula sa nagdurusa. Sa Kalbaryo ang maaaring makinabang dito. Nang may kahabag-habag na lamang, hayaan ang kapatid na makitungo sa kapatid. Sa pagkaalam na kung magtatagumpay ka, mailigtas mo ang isang kaluluwa mula sa kamatayan, at itatago ang maraming kasalanan. Santiago Kapitulo 5 Versikulo 20. Ngunit kahit na ang pagsisikap na ito ay maaaring hindi magagamit. Pagkatapos, sabi ni Jesus, magdala ka ng 1 o 2 pa. Maaaring ang kanilang nagkakaisang impluwensya ang mga ngibabaw kung saan ang sa una ay hindi nagtagumpay. Hindi sila kasali sa gulo, mas malamang na kumilos sila ng walang kinikilingan, at ang katotohanang ito ay magbibigay ng higit na bigat sa kanilang payo sa nagkasala. Kung hindi niya sila pakikinggan, kung gayon, at hindi hanggang doon, ang bagay ay dapat dalhin sa harap ng buong katawan ng mga mananampalataya. Hayaang ang mga miyembro ng simbahan, bilang mga kinatawan ni Kristo, ay magkaisa sa panalangin at mapagmahal na pakiusap na ang nagkasala ay maibalik. Ang banal na espiritu ay magsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, na nagsusumamo sa mga gumagalan na bumalik sa Diyos. Ang apostol na si Pablo, na nagsasalita sa pamamagitan ng inspirasyon, ay nagsabi, na parang ang Diyos ay namamanhik sa inyo sa pamamagitan namin, kami ay nananalangin sa inyo bilang si Kristo, kayo ay makipagkasundo sa Diyos. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 20. Siya na tumatanggi sa nagkakaisang pag-uutos na ito ay sinira ang tali na nagbubuklod sa kanya kay Kristo, at sa gayon ay humiwalay sa kanyang sarili sa pagsasama ng simbahan. Mula noon, sinabi ni Jesus,
hayaan mo siyang maging isang pagano at maniningil ng buwis. Ngunit hindi siya dapat ituring na nahiwalay sa awa ng Diyos. Huwag siyang hamakin o pabayaan ng kanyang mga dating kapatid, ngunit trituhin ng may lamang at habag, bilang isa sa mga nawawalang tupa na hinahanap pa rin ni Kristo na dalhin sa kanyang kawan. Ang tagubili ni Kristo tungkol sa pagtrato sa nagkakamali ay inuulit sa mas tiyak na anyuang turong ibinigay sa Israel sa pamamagitan ni Moises, huwag mong kapuputin ang iyong kapatid sa iyong puso, sa anumang paraan ay sasawayin mo ang iyong kapwa, upang huwag kang magkasala dahil sa kanya. Levitico Kapitulo 19 versikulo 17, margin. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay nagpapabiye sa tungkulin na iniutos ni Kristo, na subukang ibalik ang mga nasa pagkakamali at kasalanan, siya ay nagiging kabahagi sa kasalanan. Para sa mga kasamaan na maaaring nasuri natin, tayo ay may pananagutan na parang tayo mismo ang nagkasala sa mga gawa. Ngunit sa mismong gumagawa ng mali ay dapat nating iharap ang mali. Hindi natin dapat gawin itong komento at pagpuna sa ating sarili, o kahit na matapos itong sabihin sa simbahan, tayo ay may kalayaan na ulitin ito sa iba. Ang kaalaman sa mga kamalian ng mga Kristiyano ay magiging dahilan lamang ng pagkatisod sa daigdig na hindi naniniwala, at sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga bagay na ito, tayo mismo ay makakatanggap lamang ng pinsala, sapagkat ito ay sa pamamagitan ng pagmamasid na tayo ay nagbabago. Habang hinahangad nating iwasto ang mga pagkakamali ng isang kapatid, aakayin tayo ng Espiritu ni Kristo upang protektahan siya, hanggat maaari, mula sa pamumuna kahit ng kanyang sariling mga kapatid, at gaano pa kaya sa pagtuligsa ng mundong hindi naniniwala. Tayo mismo ay nagkakamali, at nangangailangan ng awa at kapatawaran ni Kristo, at tulad ng nais nating harapin niya tayo, inaanyayahan niya tayong makitungo sa isa't isa. Anumang inyong kalian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Kayo ay kumikilos bilang mga ambasador ng langit, at ang mga isyu ng inyong gawain ay para sa kawalang hanggan. Ngunit hindi natin dapat pasanin ang malaking responsibilidad na ito ng mag-isa. Saan man ang kanyang salita ay sinusunod ng may tapat na puso, doon nananatili si Kristo. Hindi lamang siya naruroon sa mga pagtitipon ng simbahan, ngunit saan man ang mga disipulo, gaano man kakaunti, ang nagpupulong sa kanyang pangalan, naruroon din siya. At sinabi niya, kung ang dalawa sa inyo ay magkasundo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hingin, ito ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sinabi ni Jesus, aking Ama na nasa langit, bilang pagpapaalala sa kanyang mga disipulo na habang sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao ay nakaugnay siya sa kanila, isang kabahagi sa kanilang mga pagsubok, at nakikiramay sa kanila sa kanilang mga pagdurusa, sa pamamagitan ng kanyang pagka-Diyos siya ay konektado sa trono, ng walang hanggan. Kahangahangang kasiguruhan. Ang mga makalangit na katalinuhan ay nakikiisa sa mga tao sa pakikiramay at paggawa para sa pagliligtas niyaong nawala. At ang lahat ng kapangyarihan ng langit ay dinadala upang pagsamahin ang kakayahan ng tao sa paglapit ng mga kaluluwa kay Kristo. Dito nagtatapos ang Kabanata 48. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.